you want? Well, Let them go! was there something unclear about our employment contract? Annette! Annette! Sa isang lungsod sa Finland, ang mersenaryong nagngangalang Rodek ay hinatulan ng mahabang pagkakakulong dahil sa kanyang maraming krimen. Sa parehong oras sa ibang lugar, si Ginoong Erola, ang tanyag na CEO ng Valacorp, ay nakabuo ng matagumpay na bakuna na ipamamahagi sa mga tao. Gayunman, maraming protestante ang nasa mga lansangan, tumututol sa bagong gamot at sa epekto nito sa mga inosenteng bata sa Aprika, kung saan ito ipapadala. Habang papunta na siya sa kanyang kotse, hinarang siya ni Nena, isang investigative reporter, at nagtanong kay Erola tungkol sa bakuna at sa di umano'y masasamang epekto nito, ngunit itinanggi ni Erola ang lahat ng paratang at sinabing gawa-gawa lamang ito ng mga taong ayaw makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos umalis si Erola sa interview at habang pumapasok sa kanyang kotse, sinabi niya na magiging mas mabuting lugar ang mundo kung wala ang mga mamamahayag na nag-iimbestiga. Nasa loob ng kotse ang kanyang anak na si Rotika, at sinabi nito na kalayaan lang sa pagsasalita ang ginagawa ng mga reporter. Mukhang nagalit si Erola at pinagsabihan ng anak na huwag na siyang kausapin. Binalaan din niya na huwag siyang tawaging ama habang sila ay nasa trabaho. Kinagabihan, pumunta si Rotika at kanyang assistant na sila Tadja sa isang lihim na bunker para bugbugin ang kasamahan na si Kurika, na pinaniniwala ang nagnakaw ng malaking halaga mula sa kanila. Habang paulit-ulit na sinasaktan nila Tadja si Kurika, sinabi ni Rotika na ibalik na ang kanilang pera. Iginiit ni Kurika na hindi siya kumuha ng anumang pera. Take care of Kurika, now. You mean take care of Kurika? Isn't that what I just said? Oh, yeah, yeah. Sa ibang lugar sa isang pabrika, ilang guns ang nag-iimpake ng mga bakuna, inihahanda ng ilabas ng bansa sa loob ng ilang oras. Habang ginagawa nila iyon, dinala ng isa sa kanila ang isang babaeng prosti. Habang nagmamasid ang babae na si Hora, nakita niya ang mga baril at mga bakuna sa bodega at napagtanto na maling tao ang sinamahan niya. Bago pa siya makatakas, binugbog siya at pinusasen. Tumawag si Rotika para tanungin kung tapos na ba silang magbalot ng mga bakuna. Sabi ng isang guns na malapit na silang matapos. Habang nagpapatuloy ang pagreklamo ni Rotika sa telepono, namatay ang mga ilaw sa warehouse at nagtataka ang mga guns kung ano ang nangyayari. Isa sa mga guns ang nagsuri kung anong mali sa fuse. Pero bigla na lang, narinig ng ibang guns ang kalabog at nagulat sila, kaya nagpadala sila ng isa pang tauhan para alamin ang nangyayari. Sa lahat ng panahon, nasa telepono pa rin si Rotika at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng isang tauhan na naputol lang ang ilaw at sinisikap na nilang ayusin ito. Nakita ng isa sa kanila ang ulo ng kanyang kasamahan na nasa loob ng fuse box at inalerto ang iba na may taong nasa loob ng warehouse kasama nila. Agad nilang inihanda ang mga baril upang umatake, pero may lumitaw na lalaking may madilim na maskara at pinatay sila isa-isa bago sinindihan ang kanilang kargamento. Nasa loob pa rin ng bodega si Hora, at nakita niya ang lahat ng nangyari. Nakiusap din siya sa nakamaskarang lalaki na tulungan siya, at itinapon lang nito ang susi ng kanyang posas. Matapos siyang makawala sa posas, dali-daling umalis si Hora. Ang nakamaskarang lalaki ay may kasamang babae na nagngangalang Marla, na nagiiwan ng tatak sa katawan ng mga guns, upang maghasik ng takot sa kanila. Pagdating ni Rotika at Latadjo sa eksena, nakita nila ang 6 na bangkay na nakabitin, bawat isa'y may tatak na letrang bumubuo ng salitang Rendell sa kanilang likuran. Sa kalitohan, nabaril ni Rotika ang isang pizza delivery man na kakarating lang upang maghatid ng order. Lumalabas na ang pangalan ng Dark Vigilante ay si Rendell, at siya ay isang lalaking naghahangad ng paghihiganti. Maraming taon na ang nakalipas, si Ramon na isang ama, ay ginising ng kanyang anak at asawa at binati ng kanyang maligayang kaarawan. Binigyan siya ng bike jacket bilang regalo ng kanyang asawa kasabay ng almusal, at buong lambing niyang hinolikon ang kanyang asawa at nakipaglaro sa anak. Si Ramo ay nagtatrabaho bilang financial director sa isang bangko. Nilapitan siya ni Kurika, at nagmungkahi na aprobahan ang tungkol sa plano ng bangko na mamuhunan sa bagong gamot ng Valacorp,
Ngunit tumanggi si Ramo, na nagsabing hindi niya gagawin iyon dahil tila hindi makatotohanan ang mga layunin ng Valacorp. Nagmatigas pa rin si Kurika at hahanap daw siya ng paraan para payagan ang pamumuhunan dahil tiyak na mayroong mas mataas na posisyon kaysa sa kanya na maaari niyang lapitan. Sagot sa kanya ni Ramo na dahil siya ang financial director, siya lamang ang nag-aaproba ng ganoong mga pamumuhunan. Nang umalis na si Kurika, tinawagan niya ang kanyang boss na si Erola at ini-report ang sitwasyon. Sinabi ni Erola na siya na ang bahalang humawak dito at hahanap ng ibang tao na mag-aaproba ng pamumuhunan. Pagkatapos ng tawag, tinawagan naman ni Erola ang boss ni Ramo at inutusan siyang tanggalin si Ramo. Ginawa nga ito ng boss ni Ramo at nagulat si Ramo sa desisyon. Sinubukan pa niyang alamin kung bakit siya tinanggal, ngunit sinabihan siya na may nag-utos mula sa mataas na posisyon. Tinanong ni Ramo kung paano niya papakainin ang kanyang pamilya nang wala siyang trabaho, ngunit sinabing malamang makakahanap siya ng panibagong trabaho agad. Sa kasamaang palad, hindi naging maayos ang mga bagay para kay Ramo, maraming trabaho ang kanyang inaplayan ang tumanggi sa kanya. Tinanggihan din ang kanyang kahilingan para sa pautang, at lalo siyang na-frustrate. Napagod din ang kanyang asawa sa sitwasyon nila, ngunit nanatili siyang kasama nito. Sa kabila ng pagkabigo ni Ramo, nanatili siyang mabuting asawa at ama sa kanyang anak. Isang araw, habang nasa bar si Ramo, nakita siya ni Kurika at tinanong kung interesado ba siyang magtrabaho sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Wala na talagang ibang pagpipilian si Ramo, kaya tinanggap niya ang alok ni Kurika. Kinabukasan, si Ramo at ang ilang iba pang lalaki ay tinuruan nila Tadja tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin sa trabahong gagawin nila. Mahigpit silang pinagbawalan na mag-usap habang nasa trabaho at nagbabala na walang dapat mawala sa anumang nasa kargamento. Hinamak ng isa sa mga lalaki sila Tadja at nagalit ito, kaya sinapak niya ang lalaki sa mukha. Nang simulan na ng lahat ang kanilang trabaho, sinabi ni Kurika kay Ramo na sumama sa kanya sa lugar kung saan siya magtatrabaho. Dinala niya si Ramo sa silid kung saan siya ang inatasang mag-aayos ng mga files. Habang nagmamasid, nakita ni Ramo ang isang kemikal sa silid at tinanong niya si Kurika tungkol dito. Binanggit ni Kurika na tinatawag itong Tarnite at ginagamit ito para sa mga bakunang ginagawa nila sa Vala. Ngunit nagbabala siya kay Ramo na huwag nitong hawakan ng kemikal dahil kapag dumikit ito sa katawan ay hindi na matatanggal. Dagdag niya pa na kapag natuyo ito sa katawan, maaari na itong maging kasing tigas ng bato. Sinimulan ni Ramo ang kanyang trabaho at naging interesado siya sa ilang mga dokumentong inaayos niya. Dinala pa niya ang ilan sa bahay upang basahin, ngunit hindi ito nagustuhan ng mga pinuno ng Vala, dahil naniniwala silang maaaring mailantad ni Ramo ang kanilang mga ginagawa. Isang araw, habang nasa bahay si Ramo, dumating sina Rotika at Latadja at tinakot siyang papatayin ang kanyang asawa at anak dahil sa pag-uwi niya ng mga dokumento ng kumpanya. Nagmakaawa si Ramo na huwag saktan ang kanyang pamilya, ngunit pinatay pa rin ni Rotika ang kanyang asawa at anak. Hindi makapaniwala si Ramo sa kanyang nakita, at habang siya'y lubhang nagdadalamhati, hinampas siya ni Latadja ng baseball bat. Sa kabutihang palad ay nabuhay si Ramo, at dahil puno na siya ng paghihiganti, tinakpan niya ang kanyang katawan ng Tarnite at nagpas siyang maging si Rendell. Balik sa kasalukuyan, naghihintay sina Rotika at Latadja sa labas ng warehouse sa pagdating ng mga tagalinis. Pagdating nila, inutusan sila ni Rotika na pumasok at linisin ang lugar. Nagtanong ang isa kung may mga bangkay pa bang kailangang dalhin sa ospital. Hindi agad ito naintindihan ni Rotika at sinabi ng mga tagalinis na dinala nila si Kurika sa ospital. Nagulat si Rotika at pinagalitan sila. Ang pagkaintindi pala ng mga tagalinis sa sinabi ni Rotika kanina. Take care of Kurika, now. You mean take care of Kurga? Isn't that what I just said? Oh, yeah. Ay dalhin si Kurika sa ospital at alagaan. Pero ang ibig sabihin talaga ni Rotika ay patayin at ilibing na si Kurika. Dahil dito galit na galit si Rotika sa dalawang tanga na tagalinis. Nang magtanong sila kung susunduin ba nila si Kurika sa ospital, sinabi ni Rotika na siya na ang bahala. Samantala, sa ospital, pumunta si Rendell sa silid ni Kurika at kinuha ito mula roon. Pagdating ni Rotika, sinabihan siyang nakalabas na si Kurika, kaya sa galit ay binaril niya ang kama. Hindi rin siya makapaniwalang nakalakad si Kurika gayong binaril niya ang mga binti nito. Sa ibang lugar naman, binura ni Rendell ang larawan ni Kurika sa pader ng kanyang mga kaaway, at natuwa si Marla sa progreso niya. Kinaumagahan, pumunta si Hora kay Nina upang iulat ang mga nangyari sa warehouse.
Lumalabas na si Nina pala ang umupa kay Hora para makisalamuha sa mga lalaki sa warehouse upang malaman kung ano ang totoong ginagawa nila roon. Sinabi ni Hora na muntik na siyang mapatay bago dumating ang isang vigilante na pinatay ang lahat ng lalaki sa loob. Nagulat si Nina at nagtanong pa tungkol kay Rendell, ngunit sinabi ni Hora na kaunti lang ang alam niya tungkol dito. Pagkatapos nilang magkasundo sa bayad, sinabi ni Hora na narinig niyang may malaking kargamento daw ang mga lalaki na nakahanda ng ipadala sa labas ng bansa, pero hindi niya alam kung ano iyon. Samantala, pumunta si Rotika sa kanyang ama. Hindi natuwa si Errol sa paraan ng pagkilos ng anak niya sa sitwasyon, at ipinakita niya ang isang pocket watch na minanapa mula sa kanyang ama. Sinabi niyang ipinapasa ito sa mga anak na lalaki ng pamilya, ngunit hindi niya nakikitang karapat-dapat si Rotika. Nalungkot si Rotika, ngunit nangakong aayusin niya ang lahat. Kinagabihan, winasak ni Rendell ang isa sa mga kargamento ng Vala at pinatay ang lahat ng mga tao roon. Pinasabog din niya ang isang van na may lamang bakuna at mahahalagang dokumento ng kumpanya. Nasa lugar din si Nina at lihim na kumuha ng mga litrato ni Rendell. Ilang sandali pa, nalaman ni Rotika ang nangyari at agad siyang pumunta roon kasama sila Tadja. Galit niyang tiningnan ang nasunog na van at inis na inis sa ideyang may sumisira sa kanilang operasyon. Sinabi nila Tadja na baka isa sa mga tao nila ang traidor dahil kakaunti lang ang nakakaalam sa kargamento. Nagpasya si Rotika na gumawa ng plano para tugisin ang taong iyon. Bago siya umalis, kinuna ni Nina ng litrato si Rotika at napagtantong siya ang pinuno ng lihim na organisasyong kriminal ng kanyang ama. Kinagabihan, pumunta si Rendell sa lokasyon ng isa pang kargamento at nadatnan lang ang dalawang bantay na agad niyang pinatay. Habang sinusuri niya ang van, napansin niya ang isang kamera at isang patibong lang pala ito. Si Rotika ang nag-set up ng kamera upang malaman kung sino ang sumisira sa kanilang operasyon at ngayon nakita niya mismo ang mukha ni Rendell. Nagpaputok ang mga tao ni Rotika, ngunit natalo silang lahat ni Rendell. Pati ang mga tagalinis ay binigyan ng baril upang lumaban, pero sa halip ay nagtago sila sa loob ng warehouse. Nahuli rin sila ni Rendell, at nang magmakaawa ang mga ito at sinabing inutusan lang sila ni Rotika, pinatawad niya sila. Ngunit nakita ni Rotika ang lahat sa CCTV at labis siyang nagalit. No. Pag-alis ni Rendell, pumasok siya sa warehouse, at kahit natuwa ang mga tagalinis sa kanyang pagdating, pinatay niya ang mga ito dahil sa kanilang katangahan. Pagkatapos, naupo siya ng lupaypay at nag-isip kung paano niya na naman haharapin ang kanyang ama dahil sa panibagong kabiguan. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ni Erola. Galit si Erola dahil hindi pa rin nalulutas ni Rotika ang problema sa nakamaskarang vigilante. Dahil dito, sinabi ni Erola na pinagsisisihan niyang nagkaroon siya ng anak na tulad niya. Ipinakita naman ni Rotika ang litrato ni Rendell, ngunit sinabi ni Erola na hindi niya gusto ng litrato, gusto niya ng bangkay. Habang iniisip kung ano ang gagawin, iminungkahi ni Marcelka na kunin si Rodek para sa trabaho. Nagustuhan ni Erola ang ideya at sinabihan ng anak na manood na lang habang ang mapanganib na mersenaryo na ang kikilos. Tumawag agad si Erola sa warden ng kulungan kung saan nakakulong si Rodek at inutusan itong palayain siya. Nang dalhin si Rodek sa opisina ng warden, humingi siya ng telepono ngunit pinatahimik siya ng gwardya. Dahil dito binugbog niya ang gwardya at pinatay sa harap mismo ng warden. Pagkatapos nito, binigay ng warden ang telepono at ipinaliwanag ni Erola ang trabaho. Pumayag si Rodek at tinawagan niya ang kanyang mga kasamahang mersenaryo sa iba't ibang bansa upang pumunta sa Finland. Nang dumating na sila, nagsasaya si Rotika sa club nang dumating sila Tadja para tawagin siya. Hindi siya pinapansin ni Rotika kaya pinatay niya ang singer para manahimik ang lahat. Sinabi niyang narito na si Rodek at magkasama silang pumunta sa lugar ng pagkikita. Tinangka ni Rotika na makipagkamay kay Rodek, ngunit hindi ito interesado. Ipinakita niya ang larawan ni Rendell at ipinaliwanag kung paano ito laging nakakatakas sa kanilang mga tauhan at hindi ito basta-bastang kalaban. Hindi naman natakot sina Rodek at pumayag sa trabaho. Sa paglaon, lasing na lumabas si Rotika sa club at nakita siya ni Rendell. Sinabihan siya ni Marla na patibong iyon, pero sumunod pa rin siya sa kotse ni Rotika. Pagdating sa warehouse, pinasok niya ito at hinanap si Rotika. Inatake siya ni Stacy, kasamahan ni Rodek, at bagaman mahusay ito lumaban, natalo pa rin siya ni Rendell.
Nang magsimulang magpaputok ang mga tauhan ni Rotika, tumakas si Rendell ngunit nilabanan din niya at pinatay lahat ng tauhan ni Rodek. Dumating si Rodek at nakipaglaban kay Rendell, ngunit hindi gaanong interesado si Rendell at hinagisan lang siya ng mabigat na bagay. Maya-maya, bumalik si Stacy upang lumaban muli at nasugatan ng malubha si Rendell. Ngunit bago siya mapatay, nakaganti siya at napatay si Stacy. Nagalit ng todo si Rotika at binaril ang kanyang TV. Pumunta siya sa warehouse at nakita si Rodek na buhay pa at hinahanap ang kanyang sinturon, ang ginamit ni Rendell para patayin si Stacy. Galit na galit si Rodek at umalis na lang. Habang pauwi si Rendell, sugatan siya at natumba. Naalala niya ang araw na pinatay ang kanyang asawa at anak, at ang sakit na naramdaman niya, na siyang nagbigay lakas sa kanya para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Pag-uwi niya, nilinis niya ang kanyang sugat at tiniis ang matinding sakit. Samantala, nakatanggap ng tawag si Arola mula sa kanyang boss na galit dahil hindi pa rin natatapos ang paghahatid ng kargamento. Humingi ng paumanhin si Arola at ipinaliwanag na ang dahilan ay ang nakamaskarang lalaki na sumisira sa kanilang mga shipment. Mukhang walang pakialam ang boss niya at ininsulto si Arola. Pumasok si Rotika sa opisina at sinabihan ang tatay na hindi pa rin nila napapatay ang nakamaskarang lalaki. Galit na si Arola at inilabas niya ang kanyang sama ng loob kay Rotika. Sinisi rin niya si Rotika dahil hindi niya maayos na hinarap ang sitwasyon sa simula pa lang. Sinabi niyang pinagsisisihan niyang ipinanganak si Rotika at ang anak niya raw ang pinakamalaking pagkakamali niya. Hindi nagustuhan ni Rotika ang mga sinabi ng ama at itinutok niya ang baril sa tatay niya pero wala siyang lakas ng loob na kalabitin ang gatilyo. Tinawag naman siyang duwag ni Arola at pinaalis. Pag-alis ni Rotika, sinaway ni Marcelka si Arola dahil sa paraan ng pakikipagsalita niya sa anak. Samantala, paglabas ni Rotika, itinapon niya ang panyo ng tatay niya at naglakad papunta kina Rodek at Latadja. Nang makita ni Rotika ang isa sa mga tauhan niyang nakaupo sa kotse niya, galit niyang sinuntok ito bago pinatay. Sinabi niya kina Rodek at Latadja na sumunod sa kanya at sumakay sa kotse. Pagpasok nila, ginamit ni Rotika ang radyo para sabihan ang lahat ng kanyang tauhan na magtipon sa pabrika. Sa ibang lugar, binuksan ni Rendell ang munting regalo na ibinigay sa kanya ng anak niyang babae sa kaarawan niya. Nakita niya ang kwintas sa loob na nagpapaalala sa kanya ng bagay na nawala. Sa huli umalis siya ng bahay at nagpunta kay Kurika sa isang tunnel. Binigyan siya ni Kurika ng isang kahon na naglalaman ng mga kailangan niya, at ibinigay din ni Rendell ang ilang dokumento na magpapatunay ng mga krimen ni Arola at ng anak niya. Sinabi ni Kurika na ipapasa niya ito sa tamang mga tao, at binigyan din niya si Rendell ng bag ng pera. Mukhang hindi interesado si Rendell at ibinalik ang bag. Samantala, mukhang balisa si Rotika at sabik na siyang makita si Rendell na pumunta sa pabrika. Nasa pabrika rin si Nina, kumukuha ng maraming larawan ni Rotika at ng kanyang mga tauhan, ngunit sa kasamaang palad ay napansin siya ni Latadja. Dinala niya si Nina para ipakilala kay Rotika, na nakilala naman siya at halatang galit dahil siya ang mamamahayag na gustong ibagsak ang Valacorp. Nang sabihin ni Nina na ginagamit lang siya ng tatay niya, sinapak siya ni Rotika sa mukha at inutos kay Latadja na itali siya sa isang forklift. Sumakay si Rotika sa forklift para ihampas na si Nina sa pader pero hindi niya ito mapaandar. Na-frustrate siya at sinubukan gumamit ng drill para tusukin ang mga mata ni Nina, pero napansin ni Latadja na may ilan sa mga tauhan nila ang hindi na tumutugon sa radyo. Napagtanto agad ni Rotika na malamang na nasa paligid lang si Rendell, kaya inutusan niya si Latadja na sabihan ng lahat para pumunta sa lugar kung saan maaaring pinatay ang mga tauhan. Pagdating nila roon, isa-isa silang pinatay ni Rendell. Nang walang sumagot mula sa mga tauhan ni Rotika, ikinabahala niya ito ng husto. Nang tanungin siya ni Rodek kung anong nangyayari, sinabi ni Rotika na narito na si Rendell at kailangang patayin siya. Nakita ni Rendell si Nina na nakatali sa forklift, pero bago niya siya matulungan ay sinabi ni Nina na isa lamang itong patibong. Bigla na lang, lumitaw si Rodek sa harapan ni Rendell at sinabi na handa na siya para sa panibagong laban. Pinalaya ni Rendell si Nina at naglakad papunta kay Rodek na handang umatake. Sa wakas ay nagtuos na ang pinakamapanganib na mersenaryo na si Rodek, at ang naghahanap ng paghihiganti na si Rendell.
Sino kaya sa kanila ang mananaig? Kakayanin kaya ni Rendell ang pinakamapanganib na mersenaryong si Rodek? Malalaman natin. Pero bago sila maglaban, inungkat ni Rodek kung paanong pinatay ni Rendell ang mga kasamahan niya at iniwan siyang muntik na sa kamatayan. At ngayon, Cracking open that fucking scullion! nakita ni Rendell na nakatayo sa malapit si Rotika. Nagmura si Rotika at inutos kay Latadja na patayin si Rendell. Hinarap ni Rendell si Latadja, at lumalabas na si Latadja ay hindi madaling kalaban. Matinding binugbog ni Latadja si Rendell at ilang suntok lang ang naitama ng vigilante. Nang manghina na si Rendell, humarap si Marla sa pagitan nila ni Latadja. Pero biglang sinaksak ni Latadja si Marla. Lumalabas na wala naman talagang umiiral na Marla, at si Rendell pala ang sinaksak. Si Marla ay isa lang palang imahinasyon, isang karakter na nilikha ni Rendell sa isip niya para manatiling motivated. Habang tumatakas si Rotika sakay ng kotse, sinubukan ni Rendell na pigilan siya, pero sobrang nanghihina na siya. Mabuti na lang dumating si Nina at tinulungan si Rendell. Sa ibang dako, nadismaya ang boss ni Errol sa paraan ng paghawak niya sa Valacorp. Tinanong ng boss kung posible pang mabawi ang mga files na ninakaw ni Rendell. Sinabi ni Errol na nawala na iyon, at tinanong siya ng boss kung alam na ba niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Sabi ni Erola na ang anak niya ang mamumuno ng Valacorp pagkatapos niya, at binanggit ng boss na magpapatuloy ang kumpanya sa pagdevelop ng mga bakuna na magbabago sa mundo. Sana raw ay maging mas magaling na leader si Rotika para sa kumpanya. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Rotika sa opisina. Hindi siya nagsalita sa tatay niya, pero habang naupo, mukhang inihahanda ni Erola ang kanyang sarili para mamatay. Papasok na sana siya sa kotse nang makita niya si Rendell. Nagulat siya at nagsimulang tumakbo si Rendell papunta sa kanya. Inilabas niya ang baril at sinubukan barilin si Rendell pero hindi niya ito matamaan. Mano-mano silang naglaban ngunit masyado nang nanghihina si Rendell kaya nagkaroon ng pagkakataon si Rotika upang bugbugin siya. Nang hindi na makatayo si Rendell, sinabi sa kanya ni Rotika na maghintay habang kukuha siya ng isang bagay mula sa trunk ng kotse. Nang nakuha niya ang baril, tumingala siya at wala na si Rendell sa sahig. Dumating si Nina sakay ng van at naghintay kung sasama si Rendell sa kanya. Nakakamangha, tumayo lang si Rendell at naglakad palayo mula sa lugar, at naguluhan si Nina. Kalaunan, tumayo si Rendell sa bubong ng isang gusali, mukhang determinado at handang pabagsakin ang iba pang masasamang tao. Sa kabilang banda, nabalitaan ng boss ni Erola ang tungkol sa pagkamatay ni Rotika at tumawag sa isa pang kasama para sabihing siya na ang mamumuno sa misyon. Nangako naman ito na ililigpit niya si Rendell at dito na nagtatapos ang pelikula.